Let us pray. Father in heaven, we acknowledge that apart from you, we can do nothing. Lord, through your Spirit, grant us, your children, the understanding that we need sa umagang ito, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng kaunawaan sa nais mong sabihin sa aming lahat, Panginoon. Inihiling po namin, O Banal na Espiritu, na kami ay iyong itago sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Yung pagkaloob mo po sa amin, ang lubusang pagkaunawa sa katotohanan ng iyong pong mga salita. O Lord, anuman ang hadlang sa puso namin, Lord, upang hindi namin matanggap ang iyong mga salita, Lord, alisin mo ito ngayon sa aming puso't kaisipan. Anuman ang mga hadlang, anuman ang mga balakid, Panginoon, anuman ang mga isipin, anumang damdamin ito, Panginoon, nahahadlang upang hindi kami makatanggap ng biyaya at katotohanan sa umagang ito. Alisin mo ito, Lord God. At patawarin kami sa anumang sala na amin pong nagawa, naisip o nasabi, Panginoon. Pararangalan ka namin sa umagang ito sa pamamagitan ng aming pakikinig at hindi lamang sa pakikinig kundi, Panginoon, sa pagsasabuhay namin ng aming mapapakinggan sa umagang ito. Mapapurihan ka, madakila ka, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang title po ng message ko this morning is The Church That Reveals Jesus. Sabihin nga po natin, The Church That Reveals Jesus. Ang church o ang iglesia na ipinapahayag ang Panginoong Hesus. In Matthew chapter 16, verse 13 to 18 and verse 21, ito po ang sabi ng Bible. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, Who do men say that I, the Son of Man, am? Verse 14, So they said, Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. He said to them, But who do you say that I am? Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Verse 21, and from that time, Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised the third day. Amen. The church that reveals Christ. Ang sabi po niya diyan sa verses na yan, Upon this rock, I will build my church. What is the meaning of the Lord when He says, Upon this rock? Ano ba yung bato na sinasabi diyan ng Panginoong Hesukristo? Hindi po ito yung pagkakaunawa ng marami na yung bato, yun yung iglesia mismo. Hindi po. Hindi rin yung bato hindi po siya patungkol kay Pedro o kay Cephas. Because ang ibig sabihin po ng Cephas, okay, is pebble or small rock. Hindi niya sinasabi doon na sa ibabaw ng batong ito, ikaw Pedro, dahil ikaw ay maliit na bato, sa ibabaw mo, itatayo ko ang iglesia. No. Peter is not the rock on which Jesus Christ built His church. No. Ano ba yung bato na sinasabi ng Panginoong Hesus? Yung rock po na yun, na nire-refer ng Lord na something strong and reliable. Amen po ba? Okay? Hindi po reliable na si Pedro yung pinagtayuan ng iglesia ng Panginoon. No. The rock that Jesus was referring to is who He is. Amen? The church is built upon the reliable and strong foundation of who Jesus is. Amen po ba? Kaya nga ang tanong ni Jesus dun sa verse 13, ano bang sabi ng mga tao patungkol sa akin? Naunawan po ninyo? Anong sinasabi ng general public tungkol sa akin? Meron kayong mga kaibigan, tama po ba? Meron kayong mga kaibigan.
Meron kayong makakilala. Ano yung perception nila tungkol sa Panginoong Hesus? Sino si Jesus tungkol sa kanila? Natanong nyo na ba sila? Natanong nyo na ba sila kung sino si Jesus? Hello? Ikaw sa ba ako? Natanong nyo na ba yung mga kakilala nyo kung sino si Jesus? Kaya nga sila may sagot kasi natatanong din nila. Ang pinaka-importanteng tanong dito ni Jesus, sa kanila, sa mga disciple niya. Kayo na mga nakaupo ngayon sa church, sino si Jesus para sa'yo? Who do you say that I am? Anong pagkakakilala mo kay Jesus? Because how you perceive and know Jesus determines if you will or you can reveal Him. Amen po ba? Wrong perception of who Jesus is will have wrong impression to others also. Amen po ba? Naunawaan niyo po ako? Kung mali ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo or mababaw yung pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo, mababaw lang din yung maipapakilala natin sa mundo. Amen po ba? So napaka-importante po na alam natin yung rock na ito. Rock signifies or is referring to a strong and reliable information. Amen po ba? Amen po ba? Hindi mo pwedeng ibatay ang pananampalataya mo na, hindi, dito ako umaten sa church na to. No. Magiging reliable lang ngayong pananampalataya if you have a deep knowledge of who Jesus is. Hello? Hindi sa kung saang church ka umaaten. Hindi sa kung anong translation ng Bible ang binabasa mo. Binabasa mo nga King James Version, ang tanong, lumalalim ba ang pagkakilala mo kay Jesus? Nakikinig ka sa mga Benihin, nakikinig ka sa mga David Hernandez, nakikinig ka kay Vlad Sabchuk, nakikinig ka kay Stephen Prado, nakikinig ka kung kani-kanino. Ang tanong, lumalalim ba ang pagkakilala mo kay Kristo? Nagtuturo ka tungkol kay Kristo, kilala mo ba talaga siya? Matthew chapter 7 in verse 21 to 23. Kuya Dave. Matthew chapter 7 in verse 21 to 23. Wala po ito sa outline ko. But anyways, I would like to share this. Sabi rito, not everyone. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, titigan nyo sa mata, sabihin nyo sa kanya, hindi lahat. Sabihin sa kanya ulit, hindi lahat. Not everyone who says to me, Lord, Lord. Hindi lahat ng tumatawag sa kanya, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kita niyo po yon? It's not what you say that will validate your entrance to His kingdom. It's not even what you do. Hello? Kasi sabi diyan, tingnan nyo. Many will say to me, sabi ng verse 22, in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Have we not cast out demons in your name and done many wonders in your name? Hindi ba't nangaral kami sa pamamagitan ng iyong pangalan? Nagpalayas kami ng mga demonyo, nagpagaling kami ng mga may sakit? Sa pangalan mo? Verse 23, and then I will declare to them, I never knew you. Hello? Hello? Hindi lahat pala nagsasabing Panginoon, Panginoon, makakapasok sa langit. Hindi rin yung mga gumagawa na sa akala nila, yung ginagawa nila ay ticket na para makapasok sila ng langit. Hindi po ganun yon. Ang mahalaga, mayroon ka bang relasyon sa Kanya? Kilala mo ba siya? At kilala ka ba niya? Amen. 1 Timothy chapter 2 verse 19. Ay, 2 Timothy, sorry. Tama ba ako? Yan. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, ito na, the solid, sabi nyo nga po, solid. Solid. Sabi nyo, solid. Tigasan nyo, solid.
the solid foundation of God stands, having this seal. Ito yung tatak daw ng Diyos. Sabi niya, the Lord knows. Kilala ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Amen. Amen. And let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Ang tumatawag sa Panginoon, dapat daw nilalayuan ng kasalanan. Yung tinuro ni Kuya John kanina. Alam ninyo yung kasalanan. Ang kasalanan po, in its simplest form, ay pagsuway sa sinabi ng Diyos. Simple lang. Pagsuway sa sinabi ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So, ibig sabihin, kapag sinasabi mo na ikaw ay tagasunod ni Kristo, kasama sa buhay ng isang tagasunod ni Kristo ay paglayo, pag-iwas sa paggawa ng kasalanan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Balik tayo doon sa ating pinag-aaralan. Who do you say that I am? Yung pagkakilala mo kay Kristo magdedetermine ng relasyon mo sa Kanya at relasyon mo sa mga tao. Naunawaan po ninyo yun. Kung mababaw yung relasyon mo sa Diyos, magiging mababaw yung relasyon mo sa tao. Kahit sa mag-asawa lang eh. Ang mag-asawa na hindi rooted and founded sa aral ni Kristo. Okay? Ang mag-asawa na hindi rooted and founded sa mga aral ng Panginoong Jesucristo, malaki yung chance po nila na maghiwalay. Yung family na hindi rooted and established sa mga aral ng Panginoon, malaki din yung chance nila na maghiwa-hiwalay. Mag-scatter yung kanilang family. An institution, example, the government. Kapag ang gobyerno po, in its literal sense, kapag hindi niya na sinusunod ang batas ng Diyos, that nation will slowly and ultimately come to shambles. Naunawaan po ba ninyo? Imagine niyo po, in the Old Testament, God raised up Israel as a nation. Maliit lang po sila. Wala pa ata silang 5 milyon nung sila ay lumabas sa Egypt. But, during the course of time, because God blessed them, binigay sa kanila yung land of Canaan. Alam niyo po ba, pag tinignan yung mapa ng Middle East, yung Israel dati hanggang doon sa Mesopotamia, sa Euphrates River. Saan yun? Sa may bandang Iran na yung kanilang territory. Lumaki ng ganon yung kanilang territory. Pero dahil sa kanilang pagsuway, naging maliit na lang yung nakikita nyo ngayon sa world map. Pero originally, malaki talaga yung inaalat sa kanila ng Panginoon na lupa. Naunawaan po natin. Okay. Sa next slide po natin, sabi dyan, what you know, understand, and interpret about Jesus is how you will demonstrate and reveal Him. Kung ano yung alam mo, nauunawaan mo, naintindihan mo tungkol kay Jesus, ganun mo siya ma-demonstrate, ganun mo siya ma-reveal. Amen. Amen. Alright. Balik tayo dun sa ginawa ko sa inyong example kanina, yung isang pastor daw. Ang pagkakilala nila kay Jesus, Jesus is loving, Jesus is accepting, Jesus is tolerating, Jesus is caring, but they deny the fact that Jesus is also a judge. He is a lion of the tribe of Judah. Ang gusto lang po nilang i-accept ay si Jesus ay mapagmahal. Kaya niyang tanggapin kahit sino ka pa. Yes, that's a truth. But Jesus also said, dun sa mga nagkasala na tinanggap niya sa Kanya, sabi niya, go and sin no more, lest worse things come upon you. Amen. Hindi dahil lumapit ka kay Kristo, napatawad ka na niya, meron ka ng excuse, meron ka ng permiso para gawin yung gusto mo kasi under grace ka na. Kasi sabi ng Bible, we are not under the law, but we are under grace. So ginagawa ng ibang mga
so-called pastor or mga mangangaral, ginagawa nilang lisensya yung biyaya ng Diyos para magpatuloy sa kasalanan. Kasi patatawarin naman ako ng paulit-ulit ni Lord. Napatawad na ako ni Lord lahat ng kasalanan ko. Dati, yung kasalanan ko ngayon at yung gagawing kasalanan ko bukas. Kaya gagawa ko ng kasalanan ko ngayon kasi mapagpatawad naman si Lord. Hello? Hindi po tayo pwede magpatuloy sa kasalanan. Amen? Okay. Luke chapter 24, verse 44 to 49. Then he said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and the prophets, and the Psalms concerning me." Naunawaan po ninyo? Lahat daw na nakasulat sa mga sinulat ng mga propeta, sa sinulat ni Moses, at sa nakasulat sa mga awit, patungkol sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, ay dapat maganap. Lahat. Okay? Lahat ay dapat maganap. At ang sabi dyan, sa next verse, "And He opened their understanding that they might comprehend the Scriptures." You see, my brothers and my sisters, mga anak, mga minamahal, unless the Lord opens your heart and your mind, kahit na anong bukas mo ng Bible, hindi mo siya maunawaan. Kahit na anong pakinig mo sa akin o sa kanino mang pastor, kung hindi bubuksan ng Diyos ang iyong puso, ang iyong isipan, hindi maunawaan kung ano yung sinasabi ni Lord dito. Biyaya lang po ng Diyos na kapag pinreach sa iyo yung katotohanan, nabubuksan yung puso at isip mo. Kasi marami pong nauupo naman sa church, pero ganun pa rin yung buhay nila paglabas. Bakit? Because hindi pa binubuksan ni Lord yung kanilang puso, yung kanilang kaunawaan. Tama po ba? Pero, walang condemnation. Walang condemnation. Kasi kung dahil sa pangangaral ko mabubuksan ng isip nyo, edi galing na sa akin yon. Ang trabaho po natin mga Kristiyano, sabihin yung katotohanan, si Lord ang bahala sa kanila. Naunawaan po natin. Tayo magtatanim, magdidilig, ang trabaho ni Lord, siya yung mag-increase nung tinanim natin. Tama po ba? Kaya marami po sa church, even in the former church kung saan kami kabilang, marami po doon, nakakapakinig naman ng Word of God. Pero sa katagalan ng panahon ng pakikinig nila sa Word of God, parang walang nakikitang bunga. Okay? Pero hindi ibig sabihin, hindi nagbubunga sa kanila noon yung Word of God, hindi ibig sabihin wala silang pag-asa na magbunga pa yung Word of God sa kanila. Amen po ba? Hindi po natin winawakasan, hindi natin sinesentensyahan yung mga tao based on their current status. Naunawaan po ninyo? Halimbawa, example ko na lang yung sarili ko ha. Example ko lang yung sarili ko. 2013 po ako naging Christian. Pero nung 2013, hindi pa ganun kabunga yung Christian life ko. Kung titingnan ko yung personal life ko. Amen po ba? Naunawaan ninyo? Hindi ibig sabihin na naging born again ka na, naging Christian ka na, magbubunga ka na agad. You have to undergo a process para makuha mo talaga yung bunga o ma-produce mo yung bunga ng pagsunod mo kay Jesus. Amen po ba? At habang sumusunod ka kay Jesus, sabi dun sa John chapter 15, sometimes you need pruning. Amen? Sa iyong paglakad bilang tagasunod ni Kristo, nakikita mo pa unti-unti nagbubunga ka na, tama po ba? Pero minsan meron pang mga may tinik-tinik na lumalabas. 'Di ba? Yung mayroong pang sungit. Mayroon minsan tumataas ang boses. Ha? Minsan nadudulas pa magmura. Tama? Tama? Yun ang kailangan ng pruning. Nandoon ka na, nakakabit ka na kay Jesus. Kaya lang, meron pa kasi yung dati mong ugat nandoon sa mundo. Tama? Kaya nagbubunga pa sa'yo, sa bibig mo, sa kilos mo, sa isip mo, yung dati mong ugat. Amen? Kaya ngayon na nakatanim ka na kay Jesus, unti-unti niyang puputulin yung ugat na yon at yung mga masasamang damo, yung masasamang ugali,
Amen? Unti-unti niya yung tatanggalin habang nakadikit ka kay Jesus. Amen. Amen. Okay. Another example. Alam nyo ba yung crab or yung lobster, para mag-grow sila in their fullest maturity, kailangan po nilang hubarin yung kanilang shell. Hello? At doon sa process na yun na paghubad ng kanilang shell, alam nyo po ba masakit sa kanila yon? Masakit sa kanila yon. Pero kung hindi nila huhubarin yung shell na yun, hindi sila mag-grow. Actually, mamamatay pa sila. Kung hindi sila aalis dun sa shell na yon, mamamatay sila. Naunawaan niyo ibig ko sabihin? Kung hindi natin iiwan yung dati nating shell, mamamatay tayo. Kung hindi natin iiwan yung dati nating buhay, mamamatay tayo. Amen? Gusto nyo bang mabuhay? May pangako ng buhay na walang hanggan si Lord, di ba? Pero, merong distinction. Sabi doon, di ba, yung binasa ni June kanina, Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay, kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayon, ang buhay na walang hanggan ay gift, biyaya. Amen. Sabihin nyo nga po, gift. Sabihin nyo, biyaya. Okay, pero yung biyaya po na yon ay ibinibigay sa mga taong tumalikod sa kasalanan. Amen po ba? Kasi yung iba gusto ng buhay na walang hanggan, pero ayaw niyang iwanan yung dati niyang buhay. Hello? Hello? Gusto lang mapunta ng heaven, pero wala siyang gagawin. Ha? Hallelujah. Okay, tuloy tayo sa pinag-aaralan po natin. Then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all the nations, beginning at Jerusalem. And you are witnesses of these things. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Bakit ko binasa itong mga verse na to? Because I want you to know that Jesus Himself explained to His disciples para mas lalo silang maliwanagan kung sino siya. Amen. Okay, papakita ko sa inyo. Ang sabi dyan, doon sa verses na yan, Luke chapter 24, from 44 to 49, sabi niya, all things must be fulfilled in the scriptures concerning me. Amen. Ang ibig pong sabihin ng Panginoong Hesus, when you read your Bible, you should see me. Hello. When you open the scriptures, you should and you must see me. Sa mga sinulat ni Moses, sa mga sinulat ng mga propeta, sa isinulat ni David sa mga awit, makikita mo dun si Jesus. Wala pa man yung New Testament. In the scriptures, in the Old Testament, makikita mo nandoon si Jesus. Amen? That's the scripture. When you read your Bible, even in the Old Testament, you will see Jesus. Amen. Hallelujah. At kapag nakilala daw natin si Jesus, sabi diyan, it is written, and it was necessary for the Christ to suffer. Bakit? Bakit po kailangan na mamatay ang Panginoong Jesus? Because His death made a way for true repentance and true reconciliation. Ano ibig sabihin ng repentance and reconciliation? Kasi marami naman tao nagkakasala noon pa. Tama? Amen. Maraming tao nagkakasala noon pa. Nagsisisi naman sila sa kasalanan, pero hindi na re-restore yung kanilang relationship sa Diyos. Kasi mayroong harang. Ano yung harang? Yung batas. Yung batas na yon, finulfill ng Panginoong Hesus. At nung pinulfill niya yung batas, ang sabi niya, kasi hindi maaaring magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan kung walang dadanak na dugo. Amen po ba? So si Jesus, finulfill na niya yung batas.
Lahat ng mga Old Testament laws na hindi natin kayang sundin, sinunod niya for us. But the law still stands because wala pang dumadanak na dugo. Kailangan may dumanak na dugo, unblemished, unwrinkled, sinless, and spotless lamb. Kaya lang yung mga ino-offer sa Old Testament, mga tupang, mga hayop na tupa. Hindi sila sinless, hindi sila spotless. Si Jesus po came from heaven, amen, to be the sacrifice, the sacrificial lamb of God, the sinless and spotless lamb, to die on our place. Tama? Siya yung namatay para sa ating mga kasalanan. So that, nung pagdanak ng kanyang dugo, hindi na kailangang ulit-ulitin ng mga tao na mag-offer ng tupa taon-taon. Isang beses na lang niyang ginawa yon. Amen po ba? Amen po ba? Isang beses lang dumanak ang dugo ng Panginoong Hesus para tayo ay mapatawad. Ang sabi diyan, the repentance and remission of sins should be preached. Amen po ba? Okay. Hallelujah. At ang sabi niya po diyan, behold, I send the promise of my Father upon you. Ito po, dito nyo makikita na yung pangangaral tungkol sa krus, tungkol sa kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay nangangailangan ng pagsama ng banal na Espiritu. Amen po ba? We need the Holy Spirit. Kaya ang sabi ni Lord sa kanyang mga alagad noon, antayin ninyo ang pangako ng aking Ama. Amen? Siya ang banal na Espiritu. Next slide, sabi dyan, what we should know, understand, and interpret about Jesus are already written in Scriptures. Hello? Okay, magbibigay lang po ako ng verse sa inyo. In the book of Galatians, in the book of Galatians chapter 1, in verse 8, Galatians chapter 1 and verse 8 hanggang verse 9. Tingnan niyo po ito ha. Sa Tagalog natin, Kuya Dave. Galatians chapter 1, 8 to 9, sabi diyan, sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Pero dito sa English, sabi nito, sabi diyan, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Verse 9, as we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. May magtuturo daw ng ibang Jesus. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, may magtuturo ng ibang Jesus. Yung isa na nagtuturo ng ibang Jesus, nagtatago, may patong sa ulo na 10 milyon. Sa tingin nyo ba, siya talaga si Jesus? Kung siya'y nagtatago sa batas? Yung nabasa kong Jesus, hindi nagtago sa batas. Amen? Yung nabasa kong Jesus, nagsasabi ng totoo, hindi nagsisinungaling. Amen? Hallelujah. So kailangan alam or kilala mo siya sa pamamagitan ng Word of God. Amen? Hallelujah. Why was it necessary for Christ to suffer? Ito na po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kasi sinabi ni Lord, di ba? It was necessary for Christ to suffer and rise from the dead the third day. Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, according to the law, almost all things are purified with blood. Ayon daw sa batas, lahat daw po ng bagay ay nalilinis sa pamamagitan ng dugo. So kung hindi po dadanak ang walang bahid na dugo ng Panginoong Hesus, walang silbi yung pagpunta natin sa church.
walang silbi yung pananampalataya natin. Kasi hindi siya namatay, hindi dumanak yung dugo eh. Kailangan pong mamatay ng kaisa-isang anak ng Diyos para mabayaran yung sanhi ng kasalanan po natin. Amen? Without the shedding of blood, there is no remission. Sa ibang translation, sabi dyan, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. So wag niyo pong gawing napakaliit na bagay ang pagkamatay ni Jesus doon sa cross. Kailangan yung pagkamatay ni Jesus sa cross, yun yung pinakamahalagang bagay at pinaka-importanting bagay sa iyo. Amen? Amen? Yun ang pinaka-importanting bagay sa iyo. Alam na alam mo dapat yung ibig sabihin o yung dahilan kung bakit napako si Jesus doon sa cross. Bakit ba siya naipako sa cross? Dahil sa kasalanan mo. Dahil sa kasalanan ko. Naunawaan po ba ninyo yun? Kapag tumitingin tayo sa cross, hindi na natin magagawa na magturo ng ibang tao. Bakit siya? Bakit siya? Naunawaan po natin? Kasi tayo po ng mga tao, tinitingnan natin yung ibang tao. Bakit siya ginagawa niya to? Ako ginagawa ko naman to Di ba? Nagpapataasan ng ihi, sabi ng kasabihan natin mga Pilipino. Kailangan mas makita mo yung mabuti ko kaysa sa ginagawa kong mali. Parang ganon. Naunawaan po ninyo? Hindi po natin pwedeng takpan yung mga kasalanan natin sa paggawa ng tama. Ang magtatakip lang sa kasalanan ng tao ay pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa cross. Sa mga ngako ka pa minsan, Lord, hindi na talaga ako magmumura. Ito na yung huling araw na magmumura ako. Hindi ibig sabihin na nangako ka ng ganun sa Diyos, malinis ka na. Kahit anong punta mo sa altar. Amen? Kung hindi mo aangkinin yung kapangyarihan ng dugo sa buhay mo, ano mang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus? Ito, tingnan nyo Hebrews chapter 10. Hallelujah. Hebrews Ayan. Hebrews chapter 9. Yan. Verse 14 sa Tagalog kay Dave. Hebrews 9 verse 14. Ayan. Yung sinasabi dyan sa unay, kung nakakalinis ang mga ito, yung dugo ng mga hayop. Okay? Sabi niya dyan, kung nakakalinis daw yung mga dugo ng mga hayop, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Hello? Hello? This is the gospel, kapatid. Ang gospel po, hindi yung tanggapin mo si Jesus sa buhay mo, yayaman ka, asenso buhay mo. Gagaling ka. Hindi yun ang gospel. That's false gospel. That's prosperity gospel. Hello? The gospel is Jesus coming down here on earth to purchase us. Dahil tayo lahat, alipin tayo ng kasalanan. Naunawaan po ba lang natin? We are all slaves of sin. And unless the blood of Christ washes us, amen? Sabi diyan, ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Hello? Hello? You and I must understand the importance of the blood of Jesus Christ, His sacrifice on the cross of Calvary, na kung hindi dadanak yung dugo ng Panginoong Jesucristo, wala tayong abilidad, wala tayong kakayahan na magbagong buhay. Hello? Hindi po natin marireveal si Jesus Christ sa mga tao kasi hindi pa nabago isip natin eh. Mababago lang isip mo, mababago lang puso mo pag nahugasan yan dugo ni Jesus Christ.
Amen po ba? Ngayon, makinig kayo, tingin sa akin. Paano nyo tatanggapin yung paghuhugas ng dugo ng Panginoong Jesucristo? Paano nyo matatanggap yung paglilinis ng Panginoon sa inyong puso't sa inyong kaisipan? Ha? Acts chapter 3 verse 19. Acts chapter 3 verse 19. Hallelujah. Oh, basa. 1, 2, 3, go. Amen. Kailangang magsisi. Sabi mo sa katabi mo, magsisi. Talikuran ang kasalanan. Para ano? Patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Anong next verse niya, Kuya Dave? Matatanggap nyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Kalakasan, kakayahan, magbago buhay mo. Because the gospel can transform everyone. The gospel can transform everyone. It transformed me. The church could not transform you. Only the gospel can transform you. And except Jesus is revealed through you and through the church, hindi mawi-witness ng mga tao sa labas na mayroong kapangyarihan ang gospel. Hindi makikita ng mga tao sa labas na mayroong kapangyarihan ng dugo na Kristo. Kasi yung mga tao na nakikita nila lumalabas sa church, parang wala naman nagbago sa kanya. Amen? Kasi kailangan po yung mga sumasampalataya kay Kristo nakikita yung bunga. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, bunga. Bunga. Hello? Sabi, di ba may kasabihan tayo, mga Pilipino, kung anong puno siyang, okay. Kaninong puno ka nakakabit? Sigurado bang kay Lord ka nakakabit? Ha? Kay Lord ka ba nakakabit? Kay Lord ka ba nakakapit? Amen? Colossians 2, 6, 7. Colossians 2 verse 6 to 7. Sabi diyan, dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon. Sino po yung kausap niya dito? Mga tao sa church. Church people. Ang sabi ni Pablo sa kanila, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Next verse. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo yan. Sige, sabihin niyo sa katabi niya yan. Patuloy kang lumago at tumibay sa Kanya. Diba? Unang-una niyong pagtitibayang relationship, hindi dyan sa katabi niyo. Ang unang-una nating pagtitibayang relationship, yung relationship natin sa Diyos. Hello? Hello? Kasi yun yung rock. Yung relasyon natin sa Diyos. Aanin mo nga, mapasayo sino yon? Yung kanta na si Ana o si Lorna o si Pe. Tama ba yung lyrics ko? Si Aida o si Lorna o si Pe. Hindi mo mapasayo si Aida. Mapasayo si Lorna o si Fe. Wala naman sa'yo si Lord. Naunawaan niyo po ako? Ganon din sa inyo mga babae. Huwag kayong magkaroon ng koleksyon ng mga lalaki. Mga lalaki, huwag kayong magkaroon ng koleksyon ng mga babae. Ha? Ang pinakamahalagang meron kayong relasyon nyo kay Jesus. Hello? Palakpakan natin ng Panginoon. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Bakit po
kinakailangan mamatay ng Panginoong Hesus para mabura yung sumpa sa buhay natin. Sumpa ng kasalanan. Sabi diyan, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree, that the blessing, sabi nyo nga po, blessing. Diba? Kailangang alisin ng Panginoon ang sumpa ng kasalanan para maipataw niya yung pagpapala. Kasi kung under ka pa rin ng sumpa, hindi niya ba ibibigay yung pagpapala? Kailangan maalis ka muna sa sumpa ng kasalanan. Kaya kailangan mo mag-repent. Kailangan mong tumalikod sa kasalanan. Kasi doon lamang ipapataw sa tao yung kanyang pagpapala, yung kanyang biyaya. Kasi tayong mga tao, gusto natin ng biyaya, ayaw natin na sundin yung gusto ng Diyos. Gusto natin, meron tayong sariling terms and condition. Lord, susundin kita, basta ito ha. Sino bang Lord? Siya o ikaw? Sino bang Lord? Siya o tayo? Bakit mas gusto mo ikaw yung masunod? Amen. So that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Next verse, 2 Corinthians 5:18-19. Tingnan niyo po ito. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. Amen? Hindi dahil sa ginawa natin, hindi dahil sinasabi natin, yung ginawa ni Kristo. Kasi ang original state natin, mga minamahal, mga kapatid, mga anak, ang original state natin sa harapan ng Diyos, lahat tayo kaaway ng Diyos. Lahat tayo kaaway ng Diyos. Pero sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang tanong, deserve mo ba? Deserve ko ba? Deserve ba natin? Ang sabi nga ng Romans chapter 3, sabi, wala ni isang tumatawag sa Diyos. Wala kahit isa. Wala kahit isang humahanap sa Diyos. Pero ikaw at ako hinahanap niya. Amen po ba? Lahat tayo hinahanap ng Diyos. Amen? Biyaya ng Diyos yun na nahanap ka niya. Amen po ba? Biyaya ng Diyos yun na nahanap ka niya. Ang sabi diyan, hindi na kayo kaaway. Pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Hindi lang para umupo ng church. Hello? Pinili ka ng Diyos para ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Sabi mo sa katabi mo, meron kang purpose. May layunin ka. Kaya ka nilinis ng Panginoon. Kaya naunawaan mo yung gospel, meron kang layunin, meron kang purpose. Kasi yung mga kaibigan mo, yung mga kabarkada mo na dating kasama mo sa ganitong kasalanan, maging kaibigan din sila ng Diyos. Hello? Hello? Ngayon mga estudyante, magpapasukan kayo. Hello? Papasok kayo ng school. Kailangan meron kayong layunin na hindi lamang kayo pupasok sa school, hihingi kayo ng baon, sasagot kayo ng mga exam, magpapasa ng mga assignment at projects, meron dapat kayong higher purpose. Hello? To bring your classmates to Jesus. Isa lang yun. To bring your classmates to Jesus. Yung mga nagtatrabaho, mga nagnenegosyo, yung negosyo ninyo, gagamitin ninyo to bring people to Jesus. Tatlo lang. Sabi ko, yung trabaho at negosyo ninyo, gagamitin ni Lord to bring people to Jesus. Amen. Kahit anong trabaho mo pa. Kahit street sweeper ka, kahit CEO ka,
yung sphere of influence mo, gagamitin niya ni Lord para sila maging kaibigan din ng Diyos. Yung mga kapitbahay mo. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Jesus revealed, hindi ko na po babasahin yung mga verses, bibigay ko na lang sa inyo yung mga points. Okay, Jesus revealed through witnesses. Witnesses are people who encountered the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Kaya yung mga may encounter talaga sa Panginoong Hesus, kailangan sa pamamagitan ng buhay po ninyo, ma-reveal si Jesus. Amen? Second, Jesus revealed through undeniable miracle. Sabihin nyo nga po, undeniable miracle. Diba? Sabi ko po sa inyo last Sunday, the greatest miracle of the gospel is a transformed life. Amen? That's the greatest miracle of the gospel. Tingnan nyo po ito. Acts chapter 4, verse 10, 13, and 16. Sabi dyan, let it be known to you all and to all the people of Israel, but that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by Him, this man stands before you whole. Because of Jesus Christ, you have been made whole. Amen? Okay? Si Jordan, hindi ko alam dati yung mga hinahanap niyan. But this man, because of Jesus Christ, stands before you whole. Amen po ba? Si Kuya Allen, yung dating buhay niyan. But this man stands now before you whole. Buo na. Amen? Amen? That's, itong dalawang buhay na to. At alam ko yung buhay nyo rin. Pero itong dalawang buhay na to are the greatest miracle I have witnessed in my life. Amen? So kung gusto nyo makakita ng milagro, tingnan nyo yung buhay nila. Tingnan nyo yung buhay niya. Amen po ba? Tingnan nyo yung buhay niya. Tingnan nyo yung buhay niya. Amen? Amen. That's the miracle of the gospel. A transformed life. Hallelujah. Acts 4:13 to 16, sabi dyan, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. And seeing the man who had been healed standing with him. Amen. They saw the man who was made whole. Sabi dyan, they could say nothing against it. Kuya, Jordan, tayo ka nga dito sa gilid ko. Tingnan nyo to. Bigyan ko lang kayo ng illustration. Ang sabi dyan, seeing these men who had been healed. Pinagaling na kayo ng Diyos. Amen. Pinagaling ka na ng Diyos. Amen. Seeing these men standing before you. Hindi mapagkakait na totoong may Diyos. Di ba? Walang masasabi yung ibang tao na hindi totoo Diyos. Tingnan nyo lang yung buhay nila. That's the power of the gospel. Amen po ba? Sabi dyan, what shall we do to these men? For indeed, that a notable miracle, hello, a notable miracle has been done through them and is evident to all. Maaari na kayo makaupo. Thank you very much. Palakpakan natin si Lord. Tingnan nyo notable miracle, evident to all. May ebidensya. Yung inuulit-ulit ko, sabi ko, kitang-kita, halatang-halata, amoy na amoy. Dalhin nyo po yan. Sabi ko po, dalhin nyo po yan. Amen? Dalhin nyo yan kung saan kayo magpunta. Jesus revealed through healthy church
community. Amen po ba? Paano nila makikita na totoo si Jesus sa inyo, sa atin? Tayo nag-aaway-away. Si Jesus po is revealed through a healthy church community. Tingnan niyo to ha, Acts chapter 4 verse 32 to 35. Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Sabihin niyo nga po, one heart and one soul. Di ba? Sabihin nga po ulit natin, one heart and one soul. Amen po ba? Ano dapat ang ating maging puso? Tingnan niyo po ha, nandoon yung vision and mission statement natin. Pwede niyong picturean. Para magkaroon tayo ng one heart and one soul, nandoon sa bulletin board natin. Vision and mission statement natin. Picturean niyo po, iuwi niyo, basahin niyo, i-meditate ninyo. Amen. Hallelujah. Next, Jesus revealed through mighty signs and wonders. Amen. Lahat po tayong mga mananampalataya, we have been given by God such authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Amen po ba? Binigyan niya kayo ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Binigyan niya kayo ng kapangyarihan magpagaling ng mga may sakit. Amen. Basta bit-bit nyo yung Word of God, bit-bit ninyo ang mensahe ng Ebanghelyo, meron kayong Holy Spirit, saan man kayo magpunta, merong milagro. Amen. Kahit saan kayo magpunta, merong milagro. Amen. Lastly, Jesus revealed through the church, 2 Corinthians chapter 3, verse 2 to 3, you yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, sent through us. This letter is not written with ink, but with the Spirit of the living God. It is not written on stone tablets, but on human hearts. Amen? Amen. Ikaw, sabi mo sa katabi mo, ikaw. You are the revelation of Jesus to this world. Amen po ba? Ikaw ang revelasyon ng Panginoong Hesus dito sa mundo. Tingnan niyo po eyes on me. Pwedeng hindi basahin ng mga kaibigan ninyo Matthew, Mark, Luke, and John. Pero merong 5th book of the gospel. Alam niyo kung anong pangalan? Hello? Hello? Kausap ba ka? Gusto niyo bang malaman yung 5th gospel? Di ba yung 4 gospel, si Matthew, Mark, Luke, and John? Ang 5th gospel, ang pangalan niya, Bibyen. Jello, Mika, Aimee, Jordan. Mga pangalan ninyo. Tingnan nyo, you are a letter from Christ. Hello? Kahit hindi basahin ng mga unbeliever yung Matthew, Mark, Luke, and John, ikaw lang babasahin na nila. Pag binasa ka ba nila, makikita nila si Jesus? Hello? Pag inobserbahan ba nila yung buhay mo, nakikita nila si Jesus? Hello? Come to think of it. If every one of us right now, paglabas natin ng church na to, kahit hindi ka mag-share ng word for word galing sa Bible, pero yung buhay mo, yung pananalita mo, how you treat people, katulad na ni Jesus, sa palagay mo ba, the environment that we have will stay the same? Sa tingin po ninyo. Ito tanongin ko kayo. Simula ba nung nagkaroon kayo ng relasyon kay Jesus, nanatili ba kayong ganun lang? Ganun pa rin ba yung buhay ninyo? May nabago ba? Wala. May nabago ba? Wala. Yun lang ikwento ninyo. Yun lang sabihin ninyo. Yun lang ipakita ninyo. Yung nabago na sa inyo. Yung nabago na sa atin. Amen po ba? Your life should create curiosity to people around you. Bakit ganito ka na? Ba't nagbago ka na? In a good way, ha? Di ba?
Amen? Tayo pong lahat ay tumayo.